Habang naglalakad si Arabella, ay ramdam niya na mayroong mga mata ang nakasunod sa kanya. Huminto siya, at lumingon. Pero katulad kanina, ay wala naman siyang nakitang tao. Hinilat niya ang sentido. Masama ang pakiramdam niya ngayon, pero tumuloy pa rin siya sa kondo ni Derek. May susi siya ng kondo nito, kaya naman nakakapasok, at nakakalabas siya kahit wala ito. May pahintulot naman siya sa nobyo, kaya ayos lang. Her fiancé was tired, for almost 10 hours of operation today. Gusto niyang mapaghandaan ito ng lutong bahay ngayon, para pagdating nito ay makakakain pa ito bago makatulog. Naaawa siya kay Derek. Sa sobrang pagmamahal kasi nito sa trabaho, ay napapabayaan na nito ang sarili. Kaya pinangako niya sa oras na maikasal sila, ay ipapriority niya ito, at si Aman. Ang sulon ay ipapaasikaso na lang niya kina Aling Martha, at sa nanay niya. Magiging mabuti siyang asawa kay Derek, at mabuting ina sa anak niya, o magiging anak nila. Napailing siya. Nakapasok na si Arabella sa kondo ng nobyo. At tama nga siya, hindi nakakakain ng maayos si Derek. Puro instant cup noodles lang, ang nakita niya sa trash can nito. Ang laman ng refrigerator nito ay walang bawas. Hindi rin kasi ito mahilig mag-order ng pagkain online. Paano kapag nag-order ito, ay hindi na nito nahihintay, dahil nakakatulog agad ito pagka-uwi, kaya ang ending ay iniiwan na lang ng delivery boy ang order nito sa labas ng pinto. Hindi siya nagtagal sa paglilinis ng kondo ni Derek dahil malinis naman ito. Nilaban niya ang iilang pirasong damit nito na labahan, at pagkatapos ay saka siya nagluto. Kumunot ang noo niya nang makarinig ng doorbell. Kung si Derek kasi ito, ay hindi na nito kailangan mag-doorbell. Tita, ikaw pala. Masayang bati ni Arabella sa ina ni Derek nang makita ito. Kasama nito ang asawa nito. Parehong nakangiti sa kanya ang dalawa, pero napansin niya ang namamagang mata ng ina ng fiancé niya. We're here to talk to our son, Arabella. Pero dahil narito ka na rin naman, ay mabuti nang malaman mo kung ano ang pag-uusapan namin. Namula ang mata ng ginang, habang inaalo ito ng asawa. Hindi siya sanay na matamlay ito. Palagi kasi itong masaya at nakatawa. Ang ama naman ni Derek ay tahimik lang pero batid din niya na mabuti ito. Hindi ito ang mga tipo ng mayaman na matapobre. Kaya nga magaan ang loob niya sa magulang ni Derek. Masaya siya na makatagpo ng future biyenan na mabuting tao. Arabella, bakit naglihim ka sa amin? Puno ng hinanakit ang mukha ng ginang. Bakit nilihim mong may anak ka sa pagkadalaga? Umawang ang lobby ni Arabella. Paano niyo po nalaman? Hindi na mahalaga kung paano namin nalaman. Ang hindi namin matanggap, ay bakit nagawa mo kaming lihiman ng tito mo? Iniisip mo ba na baka hindi ka namin matanggap? Tingin mo ba ay ganon kaming klase ng tao? Naluluha na kinuha ng ina ni Derek, ang kamay niya. Arabella, nasasaktan ako, pati ang tito mo, hindi namin akalain na maging si Derek, ay magagawa kaming lihiman. Lumuhad si Arabella, sa harap ng dalawang matanda. I'm sorry po, tita, tito. Pero wala pong kasalanan si Derek. Nagsimulang manggilid ang luha niya. Sa akin lang po kayo magalit. Sunod-sunod ang pagdaloy ng luha niya. Ito na nga ba ang sinasabi ng nanay niya, na balang araw ay malalaman din nito ang totoo. Dapat pala ay kahit sa mga ito, ay nagtapat na siya. Di sana ay hindi na umabot sa ganito. Nabigla siya nang hawakan ng ginang ang kamay niya. Puno ng lungkot ang mga mata nito, na sobrang kinakaba niya. Tanggap kita, Arabella. Ano man ang nakaraan mo, ay walang kaso sa amin ng tito mo. Pero, tumulo ang luha sa mata nito. Bakas ang panlalalim, at tila ilang araw itong walang tulog. Nakapagtataka dahil hindi ito tumitigil sa pagpapaganda, at pagpunta sa mga mamahaling klinik, para alagaan ang katawan, at mukha. Kaya bakit ngayon ay tila sobrang balisa nito, no? Mas mabuting sabihin na nakikita niya rin ang takot, sa mukha nito at ng asawa nito. Paano kung maging si Derek, ay idamay niya kapag hindi ka bumalik sa kanya? Mom, sabay silang tatlo, na tumingin kay Derek na kararating lang.
Bakas ang pagod, at puyat sa mukha nito. Son, we need to talk. Daddy, iyon ni Derek. Sa pagtitingin na ng dalawa, ay tila nagkaintindihan agad ang mga ito. Mom, Dad, please, let's talk it in. Tumingin saglit si Derek sa kanya. In private, nang hindi siya kasama. Pero bakit? Tumabi si Derek sa kanya, at katulad niya, ay nakaluhod ito sa harap ng magulang. Mom, Dad, kilala niyo ako. Hindi ko itatago iyon, nang walang dahilan. Muli si Arabella na naiyak, nang hawakan ni Derek ang kamay niya. Sobrang swerte niya talaga, dahil mahal na mahal siya nito. Hindi nagsalita ang ginang, at umiiyak na lang. Ang mata ng daddy ni Derek, ay tila maraming gustong sabihin. Dad, seryosong tumingin si Derek sa ama. I will accept the consequences whatever it is. Ganoon ko kamahal si Arabella. I know you understand me, right? Tumingin ang daddy ni Derek sa kanya. Tila naninimbang ang mga tingin nito. Alright, son. We'll go ahead. Niyakag nito ang asawa. Arabella, you're still welcome to this family. I hope that you still choose my son despite of everything. At kung kailangan mong bumitaw, dahil sa mabigat na dahilan, we will understand that. Makahulugan nitong wika, bago umalis. Sorry, Derek. Umiiyak na sambit ni Arabella, kaya agad siyang niyakap nito. Sorry kasi dahil sa akin ay naglihim ka sa kanila. Don't say that, love. It's my choice to keep that secret. Wala kang kasalanan doon. Hinawakan ni Derek ang mukha niya. Pinahid din nito ang luha niya sa mukha. Noong una kitang makita noon sa mall, I promised to myself, na kapag nakita uli kita, ay hindi na kita pakakawalan. That's why when I saw you, in the hospital 5 years ago, sobra akong nasaktan, at nawalan ng pag-asa dahil akala ko, ay may asawa ka na. Hinalikan siya ni Derek sa noo, pababa sa kanyang lobby, pero saglit, at magaan lang ang halik nito. Kaya ngayong akin ka na at malapit na tayong ikasal, wala na akong mahihiling, love. Hinawakan niya ang mukha ni Derek, at hinalikan ito sa lobby. Ako din, Derek, wala na akong mahihiling pa, dahil binigay ka ni Lord sa akin. Salamat ha, kasi tanggap mo kami ni Amon. Kaya hindi siya papayag, nasaktan ni Drake si Derek. Hindi siya papayag na maging ang lalaking, tunay na nagmahal, at tumanggap sa kanila ng kanyang anak, at tanggap siya kahit anak pa siya ng kriminal, ay idadamay nito. Subukan lang talaga ni Drake. Pagkatapos nilang kumain, ay hinintay lang ni Arabella na makatulog si Derek, bago siya umalis ng kondo nito. Kailangan niyang umuwi, dahil pupunta pa siya sa bahay nung may-ari, na nakabili ng kanilang lote. Hindi siya mapakali. Katulad kanina, ay tila may mga matang nakasunod sa kanya. Hindi niya alam kung napaparanoid lang ba siya. Sa kakapanood niya siguro ito ng mga teleserye, na mayroong mga stalker. Hay nako, matigilan na nga ang kapapanood ng mga iyon. Pagdating sa bahay, ay naabutan ni Arabella, na tuwang-tuwa ang anak. Arjo, malakas na tawag niya sa kapatid. Hindi ba sabi ko sa'yo, ay wag kang bibili ng ganito car aming laruan. Lumapit agad si Arabella sa malaking kahon, at tiningnan ang tag price na nakadikit doon. Muntik na niyang maihagis ang kahon. Anak nang, nagbukas sara ang lobby niya. Halos 100,000 pesos na laruan. Sino ang nagbigay nito sa anak niya? Sa mesa ay magkakaharap silang lahat. Ang nanay niya, si Arjo, si Andy, si Alex, si Amy, at si Arabella. At silang anim ay parehong mga tulala. Maging ang mga ito pala, ay hindi alam kung saan galing ang mga laruan. Kung pagsasamahin lahat ng presyo ng mga laruan, na pinadala sa bahay nila ay tiyak na, makakabili sila ng bahay. Anak, hindi kaya padala ito, nung many okis na nakabili nitong lote. Many okis, magkapanabay na tanong ng apat niyang kapatid. Hinaan nyo nga ang boses nyo. Baka marinig kayo ni Amon. Sita ni Arabella sa mga ito. Kinuwento niya sa mga ito, ang tungkol sa balak niyang pagpunta sa matanda. Ate, baka naman mapahamak ka. Ani Arjo. Oo nga, ate. Segunda ni Andy. Hindi naman magbibigay iyon, nang walang kapalit, di ba? Nanlamig tuloy ang katawan niya sa sinabi ni Andy. Pinagpawisan din siya ng malamig.
Mabilis siyang tumayo, at niligpit ang lahat ng laruan. Nay, si ate, kuha niya mga new toys ko. Umiiyak na sumbong ni Amon sa nanay niya. Naaawa man si Arabella sa anak, ay tiniis niya. Tumulong na rin ang mga kapatid niya, sa pagligpit ng mga laruan. Napahinto sa pagligpit si Alex. Kailan natin ibabalik ang mga ito, ate? Ngayon din. Aniya, niyakap ng nanay niya si Amon. Paano ay humihikbi pa rin ito? Hayaan mo, Amon. Malapit na magtapos si Kuya Arjo ng pag-aaral. Bibilhan ka niya ng mas malaki pa dyan. Di ba kuya? Ngumuso lang si Amon. Talaga, Kuya Aho. Imbis na Kuya Arjo bulol pa kasi. Ganitong toys din. Napangiwi si Arjo. Oo, ganito din, Amon. Pero hindi ganitong presyo, pang divisorya lang ako, nagtawanan silang magkakapatid. Nag-arkayla pa sila ng tricycle, para madala lahat ng bagong toys, sa address na binigay ni Aling Nena. Salamat, Mang Fidel. Aniya sa driver na naghatid sa kanila. Ate, sigurado ka ba na sobrang mayaman, ang nakatira dyan? Hindi kumbinsido si Arjo. Nagkibit balikat si Arabella. Ang sabi ni Aling Nena, ay tiyak daw na sobrang yaman, nang nakabili ng lote sa kanila. Pero kung pagbabasehan ang bahay, na nasa harapan niya, ay masasabi niya na mayaman nga, pero hindi sobrang yaman. 2 palapag ang bahay. Mga 200 square meter ang lawak. Ang alam ni Arabella, ay walang nakatira dito, dahil nasa ibang bansa na, ang mga dating nakatira dito. Hindi kaya bumalik na ang mga ito, at nagpas siyang bumalik, at bilhin ang mga lote rito. Ilang beses na silang nag-doorbell, pero walang nagbubukas ng gate. Malapit nang dumilim, pero nasa labas pa rin sila. Kumunot ang noo ni Arjo, nang tumunog ang phone nito, at unregistered number ang tumawag. Wait, ate, sagutin ko lang ito. Palm ni Arjo bago tumalikod. Tumango lang si Arabella rito. Silang dalawa lang ang magkasama ngayon. Pinagtutulungan kasing patihanan ng mga kapatid niya si Amon. Sobrang nagtampo talaga ang anak niya. Nabigla si Arabella nang bumukas ang gate, nang hindi sinasadya na itulak niya iyon. Arjo, tawag niya sa kapatid, pero masyado itong busy sa kausap, at hindi man lang siya napansin. Tinulak niya ang pinto, at pumasok. Dahil busy si Arjo, ay siya na ang nagpasok ng iilang laruan, na naka-curtain pa. Napahinto lang siya, nang mapansin na bukas din ang main door ng bahay. Grabe naman ang nakatira dito. Hindi marunong mag-lock ng gate, at pinto. Hindi ba ito takot na manakawan? Lalo tuloy siyang nagduda, kung mayaman ba ang nakatira dito. Paglabas niya ng gate, ay nilaybot niya ng tingin ang paligid. Paano ay hindi na niya nakita si Arjo? Saan naman nagpunta ang loko na yon? Paabi-sabi pa ito na sasamahan siya, dahil baka mapahamak siya. Tapos ngayon ay bigla na lang itong nawala. Nahirapan tuloy siya na may pasok lahat, sa loob ng bakuran ng matanda ang lahat ng mga dala nila. Bumuga siya ng hangin. Nauuhaw siya, at nagugutom. Pawis na rin siya. Gusto na niyang umuwi, pero kailangan niyang makausap ang matandang nakatira dito. Pumikit siya. Lord, sana mapakiusapan naman ang matandang ito. Aniya, kahit nakita ni Arabella na nakaawang ang pinto, ay nagawa niya pa rin na kumatok. Mahirap naman kung bigla na lang siyang papasok. Baka mamaya ay mapagbintangan pa siya na magnanakaw. Nako, ma'am, nariyan ka na pala. Nabigla si Arabella, nang makarinig ng boses sa likuran niya. Napahawak pa siya sa dibdib, sa pagkagulat. Matanda na ito. Mga nasa 50 na ang edad. Pasok lang po kayo sa loob, Ma'am Arabella. Nasa loob po si Sir. Ganun po ba? Sige po, salamat. Papasok na sana siya sa loob ng matigilan. Teka, hindi ko naitandaan na nagpakilala ako. Paglingon niya, ay wala na ang matanda sa likuran niya. Ang labis na ikinatokan niya, ay nakasara na ang gate. Saan naman ito nagpunta? Baka inutusan ng amo nito. Katulad ng sinabi ng matanda ay pumasok na siya sa loob. Sinalubong siya ng mabangong amoy, amoy ng bagong lutong pagkain. Nakaramdam tuloy siya lalo ng gutom. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang horror house. Paano ay may kadiliman sa loob, dahil dim light lang ang mga ilaw. Kinapa niya ang gilid ng mga pader, para i-turn on ang switch ng mga ilaw, pero hindi niya makapa ang mga switch.
Tao po, mahina niyang tawag sa sinuman. Dapat siguro ay hinintay na lang niya ang matanda, sa labas para may kasama pa siya rito sa loob. Wala pa naman siyang dala na cellphone, para tawagan si Arjo. Humawak siya sa batok, nang manayo ang balahibo niya. Heto na naman ang pakiramdam niya, na mayroon nakatingin sa kanya. Sumanghat siya, pamilyar ang amoy sa paligid niya, na parabang naamoy na niya ito dati. Nanlaki ang mata niya nang biglang sumara ang pinto sa likuran niya. Kasabay noon, ang pagtakip ng kamay ng sinuman sa bibig niya, para hindi siya makasigaw. Tulong, Arjo, tili ng utak niya. Paano ba yan? Ngayon nakita paparusahan, sa nagawa mong kasalanan sa akin, Arabella. Nanlaki ang mata ni Arabella, nang marinig ang pamilyar na boses. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang nagmamay-ari ng kamay, na nakatakip sa kanyang bibig, ay walang iba kundi si Drake. Ang demonyong ex niya. Pumalag siya, pero niyakap lang siya ng malaking katawan nito, kaya hindi na siya nakagalaw. Malaki ito kumpara sa kanya, mas malaki pa nga ang katawan nito kaysa kay Derek, kaya ano ang laban niya rito? Tumulo ang luha niya. Kung ito ang narito, ay isa lang ang ibig sabihin nito, ito ang taong bumili ng lote rito. Ibig sabihin, ay pinaglalaroan na pala siya nito, nang hindi niya namamalayan. Naipit ang dalawang kamay niya, sa pagkakayakap ni Drake sa kanya, kaya hindi na siya makagalaw. Samantalang ang isang kamay nito, ay humihimas sa hita niya paitaas. Bitiwan mo ako, Drake. Gusto niyang patatagin ang boses, para hindi nito mahalata na natatakot siya, pero hindi niya magawa. Why? Ginagawa naman natin ito dati, babe. There's nothing wrong, if we do it here again. Bumaba ang ulo ni Drake sa gilid ng leeg niya, at inamoy-amoy. Baliw ka ba? Hiwalay na tayo, Drake. I have a boyfriend now, at malapit na kaming ikasal. I don't care. Binitiwan siya ni Drake, at marahas na inangkin ang lobby niya. Malakas ni Arabella itong sinampal. Bakit ba ang hilig mong manghalik? Because you're mine. Halos mabingi siya sa lakas ng sigaw ni Drake. Mine mo mukha mo. Ganting single ni Arabella. Pinahid niya ang lobby gamit ang likod ng kamay. Ang dilim pa rin sa paligid, pero ramdam niya ang mainit na tingin ni Darman. I will not stop, until you come back to me, Arabella. Mapakla siyang natawa. In your dream, Drake. Kahit kailan, hinding-hindi ako babalik, sa taong isinuka ako, kami ng anak ko. Dahil sa'yo kaya wala na ang anak ko. Sige, Arabella. Magsinungaling ka pa. Masaya na ako ngayon. Sana pabayaan mo na ako, kami ng pamilya ko. Wala kaming kasalanan sa'yo, para paghigantihan mo kami ng ganito. Ate, bumaha ang liwanag sa paligid. Nakita ni Arabella si Arjo, na nakatayo sa bandang pinto, kung saan nakatalikod si Drake. Ngayon ay malinaw na niyang nakikita, ang mukha ni Drake, bakit ganon? Bakit puno ng lungkot, ang mga mata nito? Iniwas niya ang tingin. Hindi siya dapat magpadala, sa nakikita ng mata niya. Ito na sana ang huli nating pagkikita. Parang awa mo na, wag mo sanang alisan ng tirahan, ang mga tao na nakatira dito sa lugar namin. Sa akin ka lang galit, wag mo silang idamay. Dumaan ang pagkalito sa mukha ni Arjo, nang marinig ang sinabi niya, pero pagkaraan ng ilang sandali, ay bumandyas ang mukha ng kapatid niya. Yan ba, ate, ang dahilan kung bakit ilang beses, mo na kaming muntik iwan. Isang tili ang kumawala sa lobby ni Arabella, nang suguri ni Arjo si Drake para sapakin. Tama, ilang beses siyang nawalan ng ganang, mabuhay noon. Dahil kay Drake, pinahid ni Arabella ang luha. Gusto niyang pigilin ang luha, pero hindi niya magawa. Lalo na ngayon na nakikita niya, kung gaano kagalit si Arjo kay Drake. Narito sila ngayon, sa pinakamalapit na fast food chain sa lugar nila. Hindi naman sila pwedeng umuwi, na ganito ang kalagayan niya. Siya, iyak ng iyak, samantalang si Arjo, ay galit na galit. Mabuti na lang, at hindi ito pinatulan ni Drake. Nako, kundi ay baka ang kapatid pa niya ang nabugbog. Bakit hindi natin pwedeng sabihin kay nanay? Bumuntong hininga siya. Arjo, alam kong galit ka. Ako din naman ay galit kay Drake. Pero ayaw ko naman, na mag-alala si nanay.
Matanda na iyon, kaya ayaw kong bigyan siya ng problema, na iisipin niya sa gabi bago siya matulog. Tama na iyong problema, na binigay ko sa kanya dati, nang hindi ako nakinig sa kanya. Kung nakinig lang sana siya dati sa nanay niya, ay wala siya sa ganitong kalagayan ngayon. Sa kabilang banda ay masaya pa rin siya, dahil dumating sa buhay niya si Aman. Paano ka? Nag-aalalang tanong nito. Pinahid ni Arabella ang luha, at ngumiti. Matanda na ako, Arjo. Kaya ko na ang sarili ko. Paano kapag nalaman niya, ang tungkol kay Aman? Kumuyam ang kamay ni Arjo. Hindi ko siya mapapatawad, kapag sinaktan kanyang muli, ate. Lalong-lalo na si Aman. Hindi niya malalaman ang tungkol sa anak namin, Arjo. Sigurado ako sa bagay na iyon. Hindi umimik si Arjo, at tumingin lang sa kawalan na tila malalim ang iniisip. I want them out for 2 weeks, Mayor, and tell that old woman, do the same things I wanted her to do. Drake stated. The mayor gulped several times. Mr. Monteverde, akala ko ba ay hindi mo sila paaalisin? I changed my mind, Mayor. Don't worry. I'll let them back, when my plan work. Drake landed an envelope, with a huge money, inside of it. Do it, Mayor, and you will receive another $1 million of money, kapalit ng ilang sandaling pagbabago sa lugar mo. As I said earlier, makakabalik ang mga mahal mong mamamayan, someday. Dumilim ang mukha ni Drake, nang makita ang pag-aalangan sa mukha ng kaharap. You don't want me to do some bad things, right in this place, right? Mabilis na tinanggap ng alkalde ang envelope. Kilala niya ang binatang Monteverde, mahirap itong kalabanan, pagdating sa negosyo, iyon ang sinabi ng isa sa mga kakilala niya, at naniniwala siya na hindi dapat, binabaliwala ang banta nito. Now, tell Lucia, the same thing. Kanina pa nakaalis ang mayor. Now, Drake has an evil smile in his face. Nakikita na ng binata ang susunod na mangyayari, iyon ang pagmamakaawa ni Arabella sa kanya. He dialed one of his friend's number. Red, I want your help. I'm sure that Zandro told you about this man. Derek Martinez. He's working one of your hospitals. Do me a favor, want me to kill him. Putol ni Red sa kanya. Gago. Hindi mapigilan na bulalas ni Drake. Kriminal talaga ang loko. Red, baka hindi na ako mapatawad ni Arabella. Palaging pagpatay ang nasa isip nito. Paano ba siya nagkaroon ng ganitong klase ng kaibigan? Naitanong ni Drake sa sarili. Ano, palalayasin na ang lahat ng mga nakatira rito sa loob ng 2 linggo. Muntik nang matemba ang nanay niya, nang malungkot na tumango si Aling Nena. Inalalayan nila ni Arjo ang nanay nila. Nagkatinginan sila ni Arjo, na may alam sa mga nangyayari. Nagulat din kami nang ibalita iyon dito, ng mga tauhan ng mayor kahapon. Biglaan kaya nakakagulat talaga. Akala pa naman namin, ay napakiusapan mo ang bagong may-ari nitong lote, pero hindi pala. Nangilid ang luha ni Aling Nena. Wala na kaming matitirhan rito, kaya babalik na lang kami ng probinsya. Marami ang mga nagsiiyakan, katulad ni Aling Nena, maging ang nanay niya ay naiyak na rin, at ang iba pa. Nagmamadali si Arabella na pumasok ng bahay, at nagkulong sa banyo nila. Doon siya umiyak ng umiyak. Dahil sa galit ni Drake sa pamilya niya, ay nadadamay ang ibang tao. Kinuha niya ang cellphone nang tumunog iyon. Tinakpan niya ang lobby, para pigilin ang paglakas ng kanyang iyak. Si Aling Lucia ang tumawag. Pinapaalis na sila sa lote. Leon ang gusto ng bagong may-ari, na si Drake. Alam niya na ginagawa ni Drake, ang mga ito para mahirapan sila, na siyang nangyayari ngayon. Bakit ganon? Hindi pa ba sapat, ang ginawang pagwasak ni Drake noon, sa puso niya? Hindi pa ba sapat, na iniwan siya nitong durog na durog? Ano pa ba ang gusto nito? Kulang pa ba? Dapat ba ay gumagapang sila sa hirap? Ganon ba talaga katindi, ang galit nito sa kanya? Muling tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, ay nakita niyang ang ina ito ng nobyo niya. Tumikim siya para alisin ang bar sa lalamunan. Hello po, tita. Arabella, we need to talk. Bungad agad nito.
Tungkol ito sa anak ko. Nakaramdam siya ng kaba. Kakaiba ang boses ng ginang, parang galing sa pag-iyak. Agad na naligo si Arabella, at nagbihis para puntahan ang ina ni Derek. Bigla ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan ang mapaiyak nang makita ang kalagayan ni Derek nang makarating siya sa hospital na pinapasukan nito. Ayon sa ina ni Derek, ay nag-collapse ito sa sobrang pagod at puyat. Kaya pala hindi ito nagre-reply sa mga text messages niya. Dahil nasa hospital pala ito. Niyaya siyang sumama ng ina ni Derek sa isang restaurant malapit sa hospital. Ang asawa nito ang nagbantay sa nobyo niya. Tita, pasensya na dahil hindi pa ako makakapunta dito kung hindi niyo sa akin pinaalam. Umiling ang ginang. Arabella, iyon kasi ang gusto ng aking anak. Hindi niya gusto na mag-alala ka pa, at ayaw din niyang malaman mo na baka mawalan siya ng license bilang doktor. Tinakpan ng ginang ang bibig, at napahagulhol ng iyak. Na-set up ang anak ko, at dahil iyon kay Drake Montverdi, na kaibigan ni Redek Evans, ang may-ari ng halos lahat ng malaking hospital sa iba't ibang bansa. Ang anak ko ang itinuturo nilang pumatay sa isang mayamang pasyente. Pakiramdam ni Arabella ay nanlambot ang tuhod niya sa narinig. Kasabay ng pagtulo ng luha sa mata niya. Bakit nangyayari lahat ng ito? Bakit kailangan na maraming madamay? Bakit pati si Derek, na walang ginawa kundi mahalin siya ng sobra, at ang anak niya ay nadamay din? Arabella, hinawakan ng ginang ang kamay niya. Tanggap kita, alam mo naman iyon, di ba? Tumulo ang panibagong luha sa mata ng ginang. Alam natin pareho kung gaano kahalaga sa anak ko ang pagiging doktor niya. Hindi ko gustong umabot sa punto na kailangan mamili ng anak ko sa pagitan ng profesyon niya at sayo. Dahil alam ko na ikaw ang pipiliin niya. Hindi pa man tapos magsalita ang ginang, ay nasasaktan na si Arabella, pero sa kabilang banda, ay naiintindihan niya ang nais nitong ipahiwatig sa kanya. Patawad, Arabella, pero sa tingin ko, ay kailangan mong bitiwan ang anak ko. Dahil kahit ikaw ang piliin niya, ay sigurado ako na hindi niya titigilan ang anak ko. Madadami si Derek sa gagawin ni Drake Montverdi. Hindi ko alam kung bakit ginagawa niya ito, pero hindi ko gustong madamay ang anak ko. Bilang ina, ay alam kong maiintindihan mo ako. At dito na po nagtatapos ang ika-20 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat.